Heto na po ang 5 na unang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi Anisa Dico, Lodi Joey Tabura, Lodi Bien Tyrone, Lodi Joe Teganap, Lodi Nelson Galaura, Lodi Najar Ray, Lodi Kempi Edulan, Lodi Master Rapper Rock, Lodi Martin Laguno, Lodi Chris Ribagorda, Lodi Naku Team. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-180 kabanata, sa pagpapatuloy. Sinabi ng babaeng ito na wala akong ginagawa at wala man lang akong balita. Sinabi pa niya habang makikita ang kanyang yaya na ano pa ba ang mas mahalaga para sa akin. At pagkatapos isang mensaherong ibon ang makikita na parating. Dama po ito sa kamay ng babae. At pagkahatid lumipad ito habang binabasa nito ang mensahe. Makikita ang gulat nito sa mukha nang mabasa niya ang sulat. Nagmadali siyang tumalon mula sa itaas ng pasilyo. Sa paglapag niya naapakan niya ang nahulog na tasa. Na ikinataranta ng yaya. Sinabi ng yaya sa kanya habang makikita ang dugo sa paa ng babae na young lady ang iyong paa. Dagdag pa nito na may pagkabahala sa mukha na sinabi na paano nangyari ito. Pakihintay ka lang dyan. Kukunin ko agad ang gamot. Sinabi nito na yaya, kailangan ko nang umalis. Nasaan na ang aking mga damit pangluksa? At lumipat ang eksena kay Yomdu na sinabi nito na tara. Sa loob ng 1 oras, ihanda ang mga gamit ninyo at umalis papunta sa akademya. Napasabi naman si Sansan na ano? Bakit biglaan? May gulat sa mukha ni Gangsang na sinabi niya na pero, hindi pa bumabalik si First. Official Biryu yun pala at ang mga opisyal na pumunta para isagawa ang libing. Nakapikit na tumuro sa likod si Yomdu na sinabi niya na paparating na sila. Kaya bilisan niyo ang pag-impake. Sinabi naman ni Haryong na may ipinadala bang utos ang Wudang o ang Academy, Elder. Bakit kayo biglang nagdesisyon ng ganito sa ganitong sitwasyon? Napatingin naman sa gilid si Jin Soul habang napalagay ng kamay sa bibig. Sinabi rin ni Chang Hun na pwede sana nating iwan sa Wudang ang bangkay ng Bloodgushing Blade at si Merong Wei at humingi ng suporta habang gumagalaw. Pero delikado kung aalis tayo ng ganito. Sinagot sila ni Yomdu na walang anumang suporta, at parehong ang patay at ang sugatan ay aalis ng sabay. Napagkasunduan na ito sa Wudang, kaya yun na lamang ang kailangan ninyong malaman. Nagulat ang mga ito na napasabi si Jin at Gangsang na ano, napasabi rin si Moonhye na sandali, matapos matulog ng buong gabi kagabi, kailan po kayo nakapunta sa Wudang? Dagdag pa ni Nohak na tama, nagsisinungaling ka. Napasabi rin si Jium na imposible. Paano namin ililipat ang mga sugatan at ang kabaong kung ganito lang tayo karami? Naglabas ng apoy si Yomdu na hinawakan ang kanyang espada na sinabi na mga gago. Akala ninyo ba gustong-gusto kong gawin to? Mas mabuti pang makinig kayo habang maayos pa ako. Kung ayaw ninyo, sumugod kayo sa akin. Naiisip niya ang sinabi ni Ryo kanina na sinabi sa kanya sa Sawan Transmission na ngayon na natapos na ang aming pag-uusap, maghanda na tayong umalis. Maghanda na kayo sa loob ng 1 oras. Winasiwas ni Yomdu ang kanyang espada na nagpalabas ito ng alon ng apoy na sinabi pa niya na kayong mga tagong daga, unahin ko kayong iihawin. Lumabas ang mga ito na sinabi ni Yung Chon Myung na agad na sinigaw na pakiusap huminto ka. Napalingon si Muyong nang ang apoy ni Yomdu ay tumama sa likod nila. Habang sinigaw pa ni Yung Chon Myung na ako ang leader ng Azure Dragon Squad, Yung Cheon Myung. Nandito ako kasama si Baek Muyeong para maghatid ng mahalagang balita, Elder. May gulat sa mukha si Haryong na napasabi na bakit ka nandito, squad leader. Hindi, mas importante, ano ang balitang kailangang ipahatid? Sumagot ito na ayon sa utos ng principal, ilang miyembro ng Azure Dragon Squad at Black Tortoise Squad ang dumating upang magbigay ng suporta ngunit napansin namin ang Iron-Footed Sorang Horse Squad. Sinabi naman ni Baek Muyeong na ibinuka ang pamaypay na tinatahak nila ang mga daang kayang pagtakbuhan ng kabayo, at dahil sa aking kaalaman sa heograpiya at sa sining ng pagpapagaan ng katawan, nagawa naming kunin ang mga shortcut at nakarating ng mauna. Dagdag pa nito na malapit na rin silang darating. Siguro sa loob ng 2 oras. Nakatingin ito kay Yomdu na sinabi niya na Elder Blaze Blade, ang dami nila ay hindi maliit, para sa iyong kaligtasan. Kailangan mong mabilis na pumunta sa nasasakupan ng Wudang at humingi ng kanilang proteksyon. Sumagot ito sa kanya na hindi. Aalis na kami dito sa loob ng 1 oras.
Muli na namang sinabi sa kanya ni Yung Chon-myung na kung gagawin ninyo yun, makakatagpo kayo ng iron-footed Sorang Horse Squad. Dagdag pa ni Baek Moyong na nasa likuran na kung lahat ng mga ito ay kumilos ng magkakasama, kahit gaano pa kakapal ang daan ng gubat, matutuklasan din kayo. Sa huli, mapapalibutan ang lahat. Sinabi naman ni Haryong na elder, kailangan nating kumuha ng kanlungan sa wudang at ipaalam muna ito sa kanila. Imposible para sa atin na harapin ang iron-footed Sorang Horse Squad ngayon. Dagdag pa ni Chang Hoon na hindi lamang may malaking kapangyarihan ang iron-footed Sorang Horse Squad, kundi sila rin ay isang grupo ng mga master sa pinakamataas na antas na kayang magsagawa ng qigong, spear at malawakang atake. Ang kailangan natin ngayon ay hindi walang ingat na tapang, kundi isang solusyon. Isang solusyon. Napasabi naman ng mahina si Sansa na ang elder na yun ay lubos na baliw. Gusto ba niyang patayin tayong lahat? Sumagot sa kanya si Jin na hindi ba dapat natin siyang pigilan agad? Sinabi naman ni Gang Sang na iisang tao lang ang makakapigil sa kanya. At biglang isang boses ang mapapakinggan na isang solusyon, na sinabi ni Gang Sang na sa kabutihang palad, nandito na siya. Binagsak ni Ryu ang kahoy na kahon na sinabi niya na bakit hindi pa naghahanda ang lahat para umalis. Dagdag pa niya hawak ito na ngunit nasasayang lang ang oras sa paghahanap ng solusyon o kung ano paman. Hindi ba tayo pwedeng umalis kung lumitaw ang iron-footed Sorang Horse Squad? Buhat nila ni Hyunwoo ang kabaong na sinabi ni Hyoryong na hindi mo pwedeng gawin yon. Ang iron-footed Sorang Horse Squad ang pinakamatataas sa lahat. Hindi pa sila kailanman natalo. Dagdag pa niya na nakatingin sa gilid na simula ngayon, lahat, magtungo kayo sa teritoryo ng wudang at humanap ng kanlungan. Mananatili ako rito kasama ang aking kapatid para salubungin sila. Nanlaki ang mata ni Junho na napasabi na Hyoryong. Na napahawak naman sa bibig si Jin Sol na hindi makapaniwala. Makikita ang gulat sa mukha ni Baek Moyong na sinabi niya sa sound transmission kay Yung Chon-myung na ano ang sinabi niya kanina. Kapatid, ang katawan ba sa kabaong na yun ay ang kapatid niya? Natahimik lang ito. Nagtataka naman si Yeren nang mabilis na tumatakbo si Jin Sol habang sinasabi na Young Master Hyoryong. Agad namang pinatulog ni Tito Jiang ito na hinampas ng kanyang kamay sa likod. Pinagmamasdan ni Tito Jiang ito na sinabi pa na seryoso, na wala na naman ng malay ang taong ito. Agad naman itong sinalo ni Jin Sol habang sinasabi na Yung Master. Ayos ka lang ba? Dagdag pa niya na bakit mo? Hindi na niya ito na ituloy. Na sinabi pa ni Tito Jiang na baka mahina pa ang kanyang katawan, kaya patuloy siyang nawawala ng malay. Senior Hyunwoo, ay lapag muna natin ang kabaong sandali. Sinabi naman ni Ryo habang ang paa niya ang pinanghahawak sa malaking kahoy na kahuna sa tingin ko. Tama si Mister, mahina pa si Ryong, kaya kailangan niyang matulog sandali. Tinanggal na ni Ryo ang kanyang paa dito na kumaway na sinabi niya na ngayon, dahil naayos na ang problema kay Ryong, wala na dapat maging malaking isyu ngayon. Maghanda na para umalis, lahat. Napasabi naman si Haryong habang nakatingin lang si Yeren na bakit hindi itinuturing na malaking suliranin ang problema sa iron-footed Sorang Horse Squad, samantalang hindi pa ito nasosolusyonan. Ang kaligtasan ng mga tao ang nakataya. Kaya pakiusap, pakinggan ninyo. At pagkatapos sinabi din ni Yeren na gaya ng sinabi ni Lady Pang, dahil nakataya ang buhay ng lahat, siguradong may dahilan kung bakit nagmamadali ang parehong elder at si Opisyal Biryu yun. Bago pa man kami maging mga estudyante ng Heavenly Martial Academy, ang bawat isa sa amin ay mga mahuhusay na talento ng Heavenly Orthodox Alliance, na sumumpa na. Itataguyod ang katarungan kahit pakapalit nito ay aming buhay. Kaya naman, kung may magandang dahilan para ipagsapalaran ang aming buhay, pakiusap, sabihin mo sa amin, upang makapagdesisyon na kami. Sinabi naman ni Ryo na gaya ng inaasahan, si Lady na lang ang nag-iisa na naniniwala na may dahilan kung bakit ko sinabi ang sinabi ko. Dagdag pa niya na makikita sila Haryong at Yung Chon-myung na sige. Hindi ko kayang ipaliwanag ng detalyado, pero dahil may punto si Lady na, hayaan ninyong sabihin ko na lang ito. Ibinuka ni Ryo ang kanyang kamay na sinabi niya na sa loob ng 15 araw sa pinakamadali, o 10 araw kung maaari. Kailangan nating dalhin ng ligtas ang katawan sa academy. Na napatingin sa likod si Tito Jiang. Dagdag pa niya na para sa atin at para sa wudang sect na hindi mapunta sa atin ng sisi, ang katawan ay dapat may hatid ng buo hanggat maaari sa akademya. Sinabi rin ni Hyunwoo na tama.
Nagawa na ni Opisyal Jiang Hong ang mga paghahanda para tumagal hanggang 15 araw. Pagdating namin sa academy, narinig ko na may espesyal na mortuary facility doon kung saan pwedeng isagawa ang preservation at autopsy. Makikita sila na sinabi pa niya na ang magtago sa likod ng wudang o ang magpahatid ay lalo lamang magpapataas sa hinala at sama ng loob ng Dark Heavenly Alliance. Kaya naman, upang mapigilan ang Orthodox-Unorthodox Great War, kailangan nating umalis sa lalong madaling panahon. Sinabi naman ni Gang Sang na kung ganoon, handa ang aming Red Vermilion Squad na tapusin ang gawaing ito kahit pa isakripisyo ang aming buhay. Napatiklop ng pamyapay si Baek Moyon na nakapikit na sinabi na kahit hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Susubukan kong gumawa ng plano bago tayo umalis. Tumingin sa kanya si Yung Chon Myung at sinabi na hindi tayo pwedeng basta na lang padalos-dalos na magpakita sa harap ng iron-footed Soaring Horse Squad sa lahat ng pagkakataon. Sinabi naman ni Ryo na bakit naman hindi. Napatingin sa kanya si Baek Moyong. At sinabi na kasi kung lalaban tayo sa iron-footed Soaring Horse Squad, ang tanging dapat ninyong asahan ay kamatayan. Kahit gaano pa kayo kagiting, magpakita naman kayo ng kaunting sentido komon. Mabilis na bumaling si Ryo habang nakatingin sa kanya at sinabi na kung gayon, tuturuan kita ngayon ng ilang bagong common sense. Mabilis siyang tumakbo habang sinabi na maghanda na kayo agad para umalis. Sinabi naman sa kanila ni Yongdu na tulad ng sinabi ko. Tigilan ninyo ang mga walang kwentang salita at maghanda kayo agad. Napasabi naman si Jin Soul na sandali. Saan siya tumatakbo ng nag-iisa? Huwag mong sabihin. Tumawa naman si Gang Sang na sinabi niya na sa tingin ko, mas makakabuti sa isip mo na tigilan mo na ang pag-intindi sa kanya at magsimulang mag-empake. Na seryosong nakatingin lang si Yeron. Sinabi naman ni Junho na paumanhin. Hindi ko alam kung dapat ko bang itanong ito sa kasalukuyang sitwasyon. Pero matagal na itong nasa isip ko mula kanina. Na napatingin sa kanya ang magkapatid na Namgang. Sinabi ni Junho habang makikita si Hyunwon na nasa pagitan ng dalawang malaking kahoy na kahon na bakit may dalawang kabaong. Hindi isa, napakamot sa pisngi si Hyunwon na sinabi niya na isa ay wala pang laman. Kailangan dalhin ni Opisyal Biryuyon ang isa pang tao doon. At pagkatapos makikita ang mga banderang ito. Hinarang ni Ryo ang mga ito sa gitna ng daan. At dito na po nagtatapos ang ika-180 kabanata. Ika-181 kabanata. Sa pagpapatuloy, makikita ang silid na ito na may nagsasalita na sa huli. Wala na tayong ibang pagpipilian, Napatikom ng kamao ang alliance leader na sinabi pa na mas kaunti, mas mainam. Kaya umalis kayo agad-agad na may mas mababa sa 10 tao. Bahagya itong yumuko na tumugon na oo sir. Dagdag pa niya na pero dahil kalaban natin ang iron-footed Soaring Horse Squad at kasama pa ang binibini, nag-aalala ako na hindi sapat ang ganoong kaliit na bilang. Umiling ang alliance leader na sinabi na hindi. Maliban kung ninanais ninyong palakihin ang hidwaan hanggang maging isang malawakang digmaan sa pagitan ng Orthodox at Unorthodox, hindi ninyo dapat labanan ang iron-footed Soaring Horse Squad. At huli na para umalis ngayon. Dahil nandoon ang pinuno ng Shadowless Squad, poprotektahan din ng Heavenly Martial Academy at ng Wudang Sect, ang mga batang yun. Magtiwala na lang tayo sa kanila. At pagkatapos makikita ang mga banderang ito. Nagulat ito habang nakatago sa malaking puno na sinabi niya sa sound transmission na ang kapal ng mukha nila para tumapak sa mismong teritoryo ng Wudang. Sumagot naman si Hyun Jiamja na nakatago sa malaking bato na tama ka. At hindi ka panipaniwala ang tanawing to, na nakita nila na hinarangan ni Ryo sa gitna ng daan ang isang batalyong sundalo na tinatawag na Iron-Footed Soaring Horse Squad. Na sinabi pa ng isang matanda na nakaupo sa ilalim ng puno na talaga bang manunood ka lang? Pakikawala ang aking acupoints bago mamatay ang batang opisyal na yan. Tumugon ito sa kanya na seryoso, manood ka lang ng tahimik bago kita patulugin. Napatingin ito sa kanya na sinabi na hindi pa matagal nang sinabi mo sa ating mga alagad na huwag umalis. At naalala pa ang mga pangyayari na sinabi ni Hyun Jiamja na huwag kang mag-alala. May paraan sila para ayusin yan. Pupunta ako roon at sasabihin ko sa iyo ang sitwasyon. Tumugon ito sa kanya na kung ganun, sasama ako sa iyo, nakatatandang kapatid. Kahit pansamantala lang akong instruktor nila, nasa pangangalaga ko pa rin sila noon.
Sinabi naman ng mga ito sa elder na kayo pong dalawa ang pupunta, Grandmaster at Grand Marshal Uncle. Kung ganun, maghihintay muna kami sa courtyard. Kapag nagbigay kayo ng senadoryas, tatakbo kami kaagad. Tinusok niya ang likod nito habang sinasabi pa sa sound transmission na mabilis, buksan mo na ang mga acupoint ko. Na sinabi naman nito sa kanyang sarili na sa palagay ko, hayaan ko na lang siyang matulog. Pagkatapos ng lahat, naiisip niya ang sinabi ni Ryo na ibig sabihin, kailangan naming umalis kaagad, tama? Kung ganoon, pakiusap, sabihan mo ang mga tawista na huwag akong gambling. Na sinabi pa nito sa kanyang isip na dahil sinabi niya yun, mas mabuti siguro na manood na lang ako ng tahimik. Masayang sinabi pa niya sa kanyang sarili na sa anumang paraan. Hindi ko maiwasang mamangha sa kanya sa tuwing nakikita ko siya. At pagkatapos ay tumigil ang mga ito sa harapan ni Ryo. Naiinis na sinabi nito sa kanya na walang galang na paslit. Sino ka? Sumagot si Ryo na itinuro ang kanyang sariling sinabi na mukhang gusto mong malaman ang pangalan ko. Talaga namang mainam na malaman ang pangalan ng isang tao na magiging sikat sa mahabang panahon sa hinaharap. Nangangalit ang mga ngipin nitong sinabi sa kanya na itong buwisit ay hindi lang bastos, kundi baliw, ano? Dagdag pa niya sa isip na dapat ay dinurog na lang namin siya o binaliwala at umalis. Ngayon ko lang naisip, iyon ang normal na gagawin namin. Kaya bakit kami huminto? At pagkatapos sinabi pa nito na bueno, bago kita patayin dahil sa pagharang sa aming iron-footed Sorang Horse Squad. Sabihin mo muna sa akin ang pangalan mo. Sumagot siya sa kanya na Ryu, yon. Nakakunot ang noo na nakatingin sa kanyang sinabi na ngayon ko lang narinig ang pangalan na yan. Paano naman ang palayaw mo? Nagtatakang napasabi si Ryo na palayaw ko? Wala akong ganoon. Sinigaw nito sa kanya na wala kang ganoon. Tigilan mo ang pagbibiro. Paano ka naglakas loob? Isang paslit na walang palayaw, na hamarang sa daanan ng aming iron-footed Sorang Horse Squad. Napatakip naman ng tainga si Ryo na sinabi niya na ano naman kung wala akong palayaw. Talagang kinakailangan pa ba yang ganyan para lang harangan ang daan ninyo? Bigla niyang naalala ito na sinabi na ang lalaking nakasuot ng itim, siya ang Zither Striker, tama ba? Sumagot ang isa na oo, mas tiyak, siya ang Lucky Zither Striker. At pagkatapos sinabi ni Ryo na wala pa akong maibibigay sa iyong natatanging palayaw. Subalit huwag kang mag-aalala, hindi makahahadlang yon sa babala ko na umuwi ka na. Naglalabasa na ang ugat nito sa mukha sa inis na sinabi na itong mayabang na bata ito. Biglang tinawag siya ng isang tao sa pamamagitan ng sound transmission. Tila napapakinggan nito ni Ryo na siya ay napatingin na tumugon ito na bakit squad leader. Sinabi nito na musang. Nauubos na ang oras. Itinaas nito ang kanyang sandata na sinigaw na sa iyong utos. Mabilis ko siyang aalisin. Sinigaw pa niya na Jojil. Ju Guang. Sumagot ang dalawang ito na yes sir. Sinabi naman ni Ryo na buwisit. Akala ko magiging mahirap ang hindi magpadalos-dalos, kaya binigyan lang kita ng isang palakaibigang babala. Ibig sabihin, hindi nagtagumpay ang ating negosasyon, ano? Tinanggal niya ang kanyang bakal na pulse heiress na sinabi pa na kung ganoon, kailangan ko na ring seryosohin ang mga bagay-bagay. Sinabi pa niya habang kinakaway ang mga daliri na matagal-tagal na rin mula nang maramdaman ko ang ganito kaganda. Ngayon, pakiusap, sumugod na kayo. Itinuro ang sandata nito sa unahan na sinabi niya na hambog na hamak. Salakayin siya. Agad na sumugod ang dalawang ito papunta kay Ryo. Na pinakawalan niya ang kanyang nakatagong sandata sa mga ito. Mula sa kanilang kabayo, itinutok nila ang sibat kay Ryo. Agad naman siyang nakaposisyon, ang katawan niya ay handang tumugon sa anumang galaw. Naramdaman niya ang bigat at bilis ng pananabik sa hangin habang ang mga kabayo ay humihiyaw. Sa galaw, at ang mga sandata ay tila naglalakbay ng direkta sa kanyang harapan. Mabilis namang pinalibutan ni Ryo ng kanyang sinulid na sandata ang paa ng kabayo. Nang biglang tumamba ang mga kabayo na ikinatalsik ng mga ito, na ang mga sandata ng mga ito ay nabitawan na tumusok sa lupa. Nagulat si Musang na sinabi niya na imposible ito. Dagdag pa niya sa isip na ano ba talaga ang nangyari. Kahit na sina Jojil at Ju Guang pa ang pinakabatang naming miyembro, hindi naman kulang ang kanilang kasanayan sa martial arts. Higit pa rito, paano nga ba nahulog ng ganito ang mga bihasang iron-footed Sorang horses? Baka ba ito isang patibong?
Tahimik na nakatingin sa kanya ang squad leader habang sinisigaw ni Musang na walang hiya ka. Hindi nakapagtataka kung bakit ka naglakas loob na harangan ang aming daan ng mag-isa. Sigurado akong naglagay ka ng bitag, ano? Sumagot si Ryu sa kanya na anong bitag ang sinasabi mo. Wala akong ganoong nakakainis na hilig, alam mo ba? Nakasilip si Elder Hyun Jiamja na naiisip ang nangyaring sinabi na ho. Tiyak na naipit ang kanilang mga paa sa isang bagay na hindi ko nakita. Nabalitaan ko na ang pagtakbo ng mga iron-footed soaring horses ay may sapat na lakas para sirain ang karamihan sa mga bahay. Kaya anong ginawa niya? Sinabi naman ito sa isip na muling itinutok ang kanyang sandata kay Ryu na salbahe ang walang hiyang ito. Dudurugin kita gamit ang 4 na dakilang eksperto ng aming iron-footed soaring horse squad. Na sinayga pa niya na 4 great gales. Mag-ingat sa mga bitag at huracan ninyo siya. Tumugon ang mga ito na masusunod po sir. Napasabi naman si Ryu na mukhang mahihirapan akong pakawalan ito. Bumukas ang kanyang mata mula sa pagkakatago sa buhok na gagamit siya ng kasanayan na Soaring Lightning 5, Soul Thread Cultivation Technique, Absolute Defense Open-Minded Fair-Minded. Na sinabi sa kwento na open-minded fair-minded, nangangahulugang paglilinis ng isip at pagiging patas. Ito ay isang lihim na teknik ng Soul Thread Cultivation Technique na nagbubura ng lahat ng damdaming pantao tulad ng pagmamahal, galit, awa, at takot. Ang layunin nito ay ganap na depensa ng isip, ngunit kapag ginamit, minsan itong nagiging sandata para sa pagkawasak at pagpatay. Nagumamit naman ang mga ito ng iron-footed soaring horse, 4 horses chain, na mabilis na pasugad ang mga ito sa kanya. Nagumamit ang mga ito na serial chain spears, iron chain tornado, na 3 espadang may kedena ang nagsama na inatake nila kay Ryu. Makikita ang malakas na pag-ikot ng sandata na kulay itim, na tila may sariling buhay, habang tumatarget kay Ryu. Nakatayo lang siya ng diretso at itinaas ang isang kamay, handa sa anumang galaw. Bawat ikot ng sandata ay puno ng puwersa at banta, at ang hangin sa paligid ay parang nagbabadya ng panganib. At gumamit siya ng kanyang kasanayan na Soaring Lightning Knife, Sword Key, Shadow Cuttings Chapter. Sever Heaven and Earth Split. At pagkatapos makikita ang isang pagtalsik ng dugo. At mula sa madilim may isang tao ang nagsasalita sa kanyang isip na isang murderous demon. Ibinuka niya ang kanyang mata at ang tanging nakita nito ay isang kahoy na tabla. Na sinabi pa sa isip na saan? Saan ba ito? Pakiramdam ko parang nahuhulog ang bawat parte ng katawan ko. Gumagalaw ito. May kung anong humahawak sa akin sa ere. At mula sa loob makikita ang isang butas na hugis mata at bibig na sinabi pa niya sa isip na ano ang kakaibang anyo na yun. Mula sa labas napapakinggan niya na ang iron-footed soaring horse squad ay hindi lamang binubuo ng mga eksperto sa tao. Naroon din ang mga mapanirang kabayo, mga halimaw na parang kabayo na nakasuot ng bakal at sinanay bilang mga nakamamatay na sandata. Iyon din ang isa pang pangalan para sa iron-footed soaring horse. Na sinabi pa niya sa isip na ang boses ni Opisyal Jang Hongbayan? Ano ba ang sinasabi niya? Dagdag pa ng isang nagsasalita na lahat, manatiling alerto mula ngayon. Sa tingin ko, malapit na silang dumating sa kanto. Muli na namang sinabi ni Wee sa kanyang isip na ito ang boses ng leader ng Red Vermilion Squad. Ano ba talaga ang nangyayari? At naiisip niya ito na sinabi pa na pagkatapos kong bumagsak ng ganoon, talagang hindi ko na maalala kung ano ang nangyari. Muli na naman niyang nakita ang hugis mukha na may nagsasalita na official Biryu yun. Na muli na namang sinabi niya sa isip na ang pag-uga. Biglang huminto, at pagkatapos sinabi niya na pakiusap buksan ninyo ito. Binuksan ito ni Jium na sinabi niya na gising ka na, alam kong hindi komportable. Pero pakiusap, manatili ka muna ng nakahiga. Ayaw naming bamuka ulit ang mga sugat mo. Tumugon siya na hindi, mas mahalaga, gusto kong malaman kung ano ang nangyari. Maaari mo ba akong tulungan akong makatayo? At nang makabangon na ito sinabi ni Jium na dahan-dahan lang. Huwag kang mabibigla sa makikita mo. Sinabi niya sa isip habang makikita ang mga ito na may pinapanood na ano ba ang tinitingnan nila. Napatingin din si Wee kung saan sila nakatingin. Nakita niya ang pagtalsik ng dugo at mga naputol na bahagi ng katawan gawa ng sinulit ni Ryu. At dito na po nagtatapos ang ika-181 kabanata.